Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang kalagayan ng Pi Network or Pi Coin at ang posibilidad na bumagsak ang presyo nito sa ilalim po ng $1 mismo ngayong buwan ng March. Ayan. Sa nakarang linggo ay bumaba po siya ng 19%. Yan, at patuloy po itong nasa ilalim ng $2 na presyo mula pa noong March 1. Ang mga indicators tulad po ng DMI or Directional Movement Index at saka CMF or Chaikin Money Flow ay nagpapakita po ng malakas na selling pressure na maaari pong magdulot ng mas matinding pagbagsak sa presyo. Ngunit may posibilidad din po itong bumalik sa $2 or umabot pa sa bagong all-time high na higit sa $3. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po yung disclaimer natin dito sa ibaba. At ayan, bakit nga ba bumabagsak ang presyo ng Pi Network? Ang pagbagsak ng presyo ng Pi Network ay isang pangunahing sanhi ng malakas na selling pressure o mas maraming nagbebenta kaysa sa bumibili. May ilang pong mahalagang indicators na nagpapakita ng bearish trend or pagbaba ng presyo. Una ay ang DMI or Directional Movement Index. Ito po ay nagpapakita ng malakas na bearish trend. Ayan, ang ADX. Ayan po, ang ating ADX or Average Directional Index ng Picoin ay umabot na sa 34.29 mula lamang po sa 8.97, dalawang araw na po ang nakalipas. Sa simpleng paliwanag, kapag mas mataas po ang ADX, mas malakas ang kasalukuyang trend at sa kasong ito ay bearish o pababa ang direksyon. Ang positive DI naman or Positive Directional Index na nagsasaad ng lakas ng buyers ay bumagsak na rin po mula po sa 11.37 mula sa 17.7. Samantala, ang Negative Directional Index ay sumasalamin naman po ito sa lakas ng sellers. At ito po ay nasa 30.57, mas mataas kaysa sa 19.5 noong nakaraang dalawang araw. Ayan. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito? Malakas pa rin po ang control ng mga bears o sellers sa market. Bagaman may kaunting pagbalik ang buying pressure, hindi pa ito sapat upang baguhin ang trend. Yan, ang CMF. Pangatlo ay ang CMF or Chaikin Money Flow. Ayan po. Malakas ang kapital na lumalabas. Ang CMF ay bumagsak po sa negative 0.19 mula po sa 0.03 isang araw lamang ang nakalipas. Ang pinakamababang level nito ay umabot po sa negative 0.21 na nangangahulugang record low ang kapital na lumalabas sa Pi. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito? Yan, ibig sabihin nito ay mas marami pong investors ang nagbebenta ng kanilang Pi kaysa sa bumibili. Kapag negatibo po ang CMF, nangangahulugan ito na mas marami po ang lumalabas na pera kaysa sa pumapasok na nagdudulot ng bearish sentiment sa market. Ngayon ay ano po ang maaaring mangyari sa presyo ng Picoin ngayong March? Ayan. May dalawa pong posibleng senaryo ang maaaring mangyari sa presyo ng Picoin sa mga susunod na linggo. Ayan. Sa unang senaryo ay maaaring patuloy po ang pagbagsak ng presyo or bearish scenario. Ang kasalukuyang presyo ng Pi ay nasa pagitan po ng $1.51. Yan, resistance level po yan at $1.23. Yan naman po yung support. Kung mababasag po ang $1.23 na support level, maaaring bumagsak po ito sa 0.95. Ang tinatawag na dead cross kung saan ay bababa ang short-term EMA or exponential moving average sa ilalim po ng long-term EMA ay maaaring magpabilis sa pagbagsak ng presyo nito. Yan. Sa ikalawang senaryo naman, ito naman po yung pagbalik ng presyo sa $2 o higit pa. At ito po ay isang bullish scenario. Kung makakabalik po ang buying pressure, maaaring muling subukan po ng Pi na abutin ang $1.51 na resistance level. Kapag nabasag ito, maaaring umabot po ulit ito sa $2. Sa pinakamalakas na bullish scenario, posible pang umabot sa bagong all-time high na higit sa $3. Ngayon ay ano po ang mas malamang na mangyayari? Ayan. Sa ngayon ay mas malakas po ang bearish indicators kaya mas mataas ang posibilidad na baka bumagsak ito sa ilalim ng $1.
Pero kung may biglaang pagpasok ng malalaking investors o whales, maaari po itong magbago. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay nakikita po natin na mas malakas ang bearish trend ng Pi coin. Kaya may malaking posibilidad na baka bumagsak nga ito sa ilalim ng $1. Ngunit tandaan, ang crypto market po ay volatile at anumang balita o biglaang pagpasok ng investors ay maaari pong magbago ng takbo ng presyo. Kaya kung iniisip mo pong mag-invest o mag-trade kay Pi, siguraduhin na nauunawaan mo po ang risk at gumamit po ng tamang trading strategies. At laging tandaan na huwag pong mag-invest ng pera na hindi mo kayang mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.